The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community. Disciples, be present and engage in our online classes. Live class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ's church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd. We are inviting you to click like, share this video, and be engaged as we share God's vision to our online community.
Disciples, be present and engage in our online classes. Life class every Sunday at 3 p.m., School of Leaders 1 every Sunday at 4 p.m., School of Leaders 2 every Sunday at 5 p.m., and School of Leaders 3 every Thursday at 7 p.m. There is power when we pray. Be part in our daily prayer at home every 5 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening. Leaders, stay tuned to our online leaders meeting together with our beloved Pastor Rami Henares Jr. every Tuesday at 7 p.m. Let's be involved and enjoy our journey in the Lord and His vision. Thank you and God bless. The Church of the Good Shepherd aims to make the vision of God manifest in the lives of people. People come not just to hear the Word of God, but at the same time train them as a disciple of the Lord Jesus Christ. Every Sunday after the worship service in the morning, disciples come in the afternoon to be trained in the class. Discipleship training consists of life class, where people learn how to live a life according to the will of God. After life class, they will level up and be trained to become a disciple and leaders through a class that we called as School of Leaders 1, 2, and 3. Though the pandemic strikes, discipleship training never stops. Life class and even School of Leaders 1, 2, and 3 transition to virtual classes. The teachers, together with the students, engage in learning and applying the vision of the Lord Jesus Christ to win, to consolidate, to disciple, and to be a leader that also reaches other people. Truly, Christ Church and His disciples will continue to grow and mature despite of the pandemic that strikes the world, because we are the church and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision, understand, live, and transmit the vision. Committed to cell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation.
Magandang umaga sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat nating mga pastors, mga leaders, disciples, at the same time mga invites natin, cell group members. Welcome po sa ating simbahay kasama ang ating mga kapatid na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa ating mga kapatid na nasa labas ng bansang Pilipinas. Ay ating wini-welcome din sa lahat ng mga leaders natin, mga disciples, nakasama po natin sa ating morning simbahay. So welcome po lahat ng mga OFWs po natin, mga overseas Filipino workers natin na ginagamit sa ibang bansa. Ay ating pong wini-welcome sa oras na ito. So sa ating pagsisimula, simulan natin ang lahat sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa oras na ito. Patuloy ka pong gumalaw, kumilos sa buhay ng bawat isa, dalhin mo kami sa iyong layunin. Kaya sa iyo namin pinagkatiwala ang lahat. Sa iyo po, Diyos, ang kapurihan sa oras na ito. Sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. So, sabay-sabay po nating pakinggan at sabayan, awitin po natin ang mensaheng dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. What a great time to praise the Lord today. Sama-sama nating awitan ng ating Panginoon. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm down. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drown. All together now. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I don't. Yes, Lord. I praise 'cause I know you're still in control. Hallelujah. My praise is a weapon. Oh, it's more than a sound. And my praise is the shout that brings Jericho down. Amen. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Thank you, Jesus. Tunay nga, napakadakila mo sa aming buhay. All together now. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. That's why I praise Him. Praise the Lord, oh my soul. Papuri sa'yo, Panginoon. Papuri sa'yo.
mapipigil. Di mapipigil pag-awit sa'yo, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Di mapipigil pag-awit sa'yo, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Di mapipigil, di mapipigil pag-awit sa'yo, pagkat ang Diyos ko ay buhay. Papuri sa'yo, oh Jesus. Papuri sa'yo, oh Jesus. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Handa po natin ngayon ang ating mga puso at ang ating mga Bible, ballpen, ang ating notebook ay sama-sama nating ihanda mga kapatid. Isa sa mga dapat nating tutukan ngayon ay ang salita ng Panginoon na ating sama-samang pagsaluhan. Sa umagang ito, makikita ang ating pag-usapan sa Acts 26. Simulan po natin sa verse 18 at matatapos po tayo sa verse 20. Sabi po dito, to open their eyes so that they may turn from darkness to light, from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins, an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. So King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision, but keep declaring both to those of Damascus first, and also at Jerusalem, and then throughout all the region of Judea, and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. So kung sinasabi nating coffee is life, travel is life, or eating is life, o kaya sinasabi ng iba, kilay is life, ang paksa natin ngayon is vision is life. Itong ating pag-usapan sa umagang ito. At yung binasa po natin kanina, gusto ko lang bigyan tayo ng konting background. Ito yung sa harapan ni King Agrippa ay nagbibigay si Pablo ng kanyang tinatawag na paliwanag. Kasi si Pablo, nasa stage na siya ay akusahan at dadakpin. At hinihingan siya ng paliwanag ni King Agrippa sa time na yon na siya nagro-rule sa panahon ni Pablo. Kaya nga dito pinakita ni Pablo kung sino siya, at ano ang kanyang pinagkaabalahan. At ano ang kanyang pinupunterya sa buhay. Sa umagang ito, dito natin makikita ni si Pablo, binigyan niya ng depensa ang buhay niya because he is the carrier of the vision. At si Pablo, pinakita niya dito na ang buhay niya umiikot sa vision. Kaya dapat makita po natin mga kapatid, na may substance ang vision. Sinasabi natin sometimes vision is winning souls, making disciples. But the substance of the vision, nasa verse 18. Sabi dito, open their eyes, they may turn from darkness to light. Itong explanation ni Paul kay King Agrippa, from the dominion of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins. So gusto ko lang ipaliwanag sa inyo, what really is the substance of the vision? Ang substance ng vision in winning soul, mabuksan ang mga mata ng mga nasa dilim, dadalhin sila sa liwanag. Ang mga sakop ni Satanas from dominion of Satan to God, na dati dominado ni Satanas ang tao, ngayon dadalhin siya sa Diyos. Yun ang dala ni Pablo. Upang makamit nila ang kapatawaran ng kasalanan, magkaroon sila ng inheritance from God, mapabanal sila sa pamagitan ng pananampalataya sa Diyos. So, ang vision, surface lang yung winning soul. If you win soul,
Nire-rescue mo siya from darkness to light, from dominion of Satan to God. Ibig sabihin, maraming sangkap ang vision. That is why the message for today, vision is life. Yan ang ating pag-usapan. Kasi napansin ko, mahalaga na tayo nabubuhay na may pangitain. Because the number one point natin, dapat niyong maunawaan ito, vision will complete your existence. Ibig sabihin, without the vision, you cannot exist completely here. Ibig sabihin, pwedeng nabubuhay ka lang, kain, tulog ka lang, trabaho, pero hindi kompleto ang iyong pag-i-exist. Kasi ang vision na ating pag-usapan is heavenly vision. Galing sa Diyos ito. Kaya dapat hindi lang tayo carrier ng vision, dapat all of us are caught by the vision. At ito si Pablo, dati killer siya, pumapatay siya ng tao. Akala niya okay yung ginagawa niya. Na ma-encounter niya ang Lord, nilagyan siya ng pangitain ng Panginoon. At doon siya naging unstoppable. At doon nakita ni Pablo, yun ang nag-complete ng pag-i-exist niya sa mundong ito. Kaya ang pag-aasawa will not complete your existence. Akala ng iba, ang pinakakumpleto sa buhay, makapag-asawa. Bakit may naghihiwalay? Akala ng iba, makakakumpleto ng existence nila, may mga anak sila. Bakit ng mga anak lumaki, wala ng paggalang sa parents? So nakita po natin, ang tao nakatingin sa mga bagay na yan, pero it does not complete your existence. Ang iba naman talagang naging babad sa pag-aaral, tumaas ang klase ng edukasyon, na-reach nila yung kanilang pangarap. Naging magaling sila sa education, pero hindi rin naging complete ang existence nila. Nakita po natin mga kapatid, anything we do, ang iba nag-aartista, no? Para maging sikat, maging kilala sila, pero hindi rin kompleto ang existence nila. Kulang na lang maghubad sila. Ang iba naguhubad na nga para lang maging sikat. Dito sa ating trend ngayon, sa ating technology generation, mapapansin natin, makikita mo dyan, wala na sa edad, maraming vloggers. At ang napapansin natin, sila ay, ang drive nila maraming followers. Kasi doon, yun ang trip nila, masaya sila kapag marami followers. Pero kahit million ang followers mo, it will not complete your existence. So maraming gusto na hangaan, maraming gusto na sila ay talagang maitaas, ma-acknowledge, makilala ng marami. Maraming gusto maging famous, marami na nakarating dyan. Pero it does not complete your existence. Kaya sa umagang ito mga kapatid, napakahalaga ng ating pag-usapan. Only the vision can complete your existence. So pansinin natin, sa school may vision ang school. Maganda ang edukasyon ituturo sa mga bata. Ang hospital may vision yan. Pag pumasok ka sa aisle ng hospital, mapangalagaan ang mga pasyente. Ang company na umuunlad may vision na nilalagay. Lahat ng company may vision yan. At ganun din ang church, may vision din dapat ang church. Kaya lang, ang kaibahan lang sa atin, ang vision, hindi yan nilalagay sa pader. Ang vision, nilalagay yan sa puso at isip na mula sa Diyos. Ibig sabihin, importante na may vision ng isang tao kasi ang tao na walang vision, ang buhay niya, paikot-ikot lang na walang pinapatunguhan. Kaya ngayong umaga, itong ating pag-usapan. Kaya si Pablo, nasa bingit siya ng kamatayan. Kumbaga, nasa stage siya na kapag nagkamali siya ng kanyang pagpapahayag kay King Agrippa, pwede siyang ikukulong o ipapatay. At dito may confidence si Paul sa pagsasalita dahil taglay niya ang pangitain. Kaya dito, sabi ko nga, number one, vision will complete your existence. It gives courage. It gives direction to your life. Because your life is incomplete but by not having a vision. Kapag ang buhay mo walang pangitain, hindi siya kompleto. You just follow the crowd.
if you have no vision. Kung anong ginagawa ng marami, gagayahin mo lang. Gaya-gaya ka sa majority, gagayahin mo kung anong ginagawa ng lahat, kung anong uso, anong passion, gagayahin mo lang. Sumasama ka lang kung anong nakita mong uso. Ayon. Pero dito, makikita natin, if you have the vision, hindi ka lang nag-aral, pagkatapos nag-aral, nag-asawa ka na, tapos nag-asawa, nagtrabaho ka. Hindi. Ang napansin ko ngayon sa maraming kabataan nang nakot sila ng vision, marami pa silang dapat gawin sa gawain ng Lord. So marami sa atin, hindi lang sila nag-aral, nagtrabaho, bagkus nakot sila ng vision. Kaya vision is very important. Akala natin ang buhay, mag-aral, magtrabaho, mag-asawa, then that's the end of everything. Hindi. Kapag you are caught by the vision, malawak yung iyong mindset, malawak yung mga nais mong mangyari sa iyong buhay. Because you know na you have the vision. And if you have the vision, it will complete your existence. Why? Itong pinaliwanag ni Paul kay King Agrippa, sabi niya, sa verse 19, King Agrippa, I did not prove disobedient to the heavenly vision, but keep declaring both to those of Damascus first, also at Jerusalem, throughout all the region of Judea, and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. So ito yun si Paul. Dito si Paul nag-exist. Ibig sabihin, ipangaral niya ang mabuting balita, dapat niyang gawin ito sa lahat ng lugar. Kaya I keep declaring the heavenly vision, and I did not prove disobedient to the heavenly vision. Ano yon? Yung sinabi ko kanina sa verse 18, buksan ang mata ng mga taong nasa dilim, dalhin sila sa liwanag, ang mga alipin ni Satanas, dalhin sa Diyos. And that is our vision. Kaya maraming mga kabataan sa atin, hindi lang sila nag-aaral, hindi lang sila pagkatapos aral maghanap buhay, nag-aakay din sila ng mga kapwa professional na kabataan. Makikita natin maraming kabataan, nagtatrabaho sila, kumikita sila, pero ginagawa nilang pangitain. So, hindi nalimitahan ang mindset nila na pag-graduate ko, mag-aasawa na ako. But because ang mindset nila, marami akong soul na ilapit na mga kabataan kay Lord. So, ibig sabihin, that's the existence. That's the true existence of life. Ibig sabihin, vision will complete your existence. Na hindi ka nandito para sumikat, maraming followers, hindi ka nandito para kumain ng kumain, hindi ka nandito para mag-travel na mag-travel. Hindi ka nandito para lang bigyan mo ng halaga ang sarili mo. Nandito ka sa mundong ito, nag-i-exist ka sa mundong ito because you are the extended arm of God to complete the vision. That is why palakpak sa lahat ng kasama sa ating natapos na harvest. And that's the success of our harvest. Why? Kasi ang mga sumama na mga pastors, sumama na mga disciples, nag-akay na mga kaluluwa sa ating harvest, ito yung mga taong may vision. Ang mga sumuporta sa financial natin, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa lahat ng sumuporta financially upang mapulfill natin ang harvest na yon. Ito yung mga taong may vision. Ang taong walang vision, palagi lang yan na mamasyal kung saan-saan, gumagastos kung saan-saan, palagi lang natutulog, tamad, palagi lang naglalaro. Walang vision eh. But if you have the vision, if you are a young person, adolescent ka man or adult, you know why you exist here on earth, to fulfill the vision, to rescue those people from darkness to light, from dominion of Satan to God. Nadalhin ang tao sa repentance kay Lord, na magsisi sa kasalanan. Kaya nakikita natin mga kapatid, that's the power of the vision. Kaya tandaan natin, ang tunay na may buhay ay taong may pangitain. Alam niya ang ginagawa niya everyday. Hindi lamang sa sarili niyang iniisip niya. Hindi lamang puro pangarap sa sariling iniisip niya. Kundi iniisip niya, matupad ko ang pangitain na galing sa Diyos. At itong sinabi ni Pablo
kay King Agrippa, mga kapatid. Kaya dapat maintindihan natin na sa umagang ito, maunawaan mo, bakit ba ako nag-i-exist sa mundong ito? Ano ba dahilan ba't may buhay ako sa mundong ito? Kaya ang iba na they don't understand their existence, nagpapakalulong sila sa drugs because of the problem. Tingnan ninyo, that's the reason why we exist. Hanguin yung mga nasa dilim, mga taong nabulag sa bisyo. Ang taong hindi alam ang existence, nagpakalulong sila sa mga vices, illegal drugs, illegal gambling. At nakikita natin, marami ngayong dysfunctional family. The reason why you exist, yan ang mga abutin natin, mga kapatid. Kaya may mga dysfunctional family, ngayon functional na-reach out sila ng pangitain. Dati, lulong sa droga, na-reach out sila sa pangitain. Ngayon, lulong na sila sa salita ng Diyos. Nagagamit na sila sa Panginoon. Marami, kaya nga tandaan natin, may mission tayo sa mundong ito. Your mission here on earth is not just to focus sa pamilya mo. Hindi, dalhin mo ang pamilya mo sa Lord at ang pamilya mo dapat magbago ng mga pamilya din. Mag-disciple ng mga pamilya din. That's the reason why we exist here on earth, mga kapatid. Kaya naway nakita ninyo ang kalagahan ngayon na walang buhay if you have no vision. Kumbaga, kaya kang akayin kahit saan, kaya kang dalhin kahit saan. You don't know how to say no. But you know now your priorities in life because you have the vision. Pag walang connection sa vision, you know how to say no. Ibig sabihin, everything para sa iyo mahalaga. Why you exist here on earth. You are doing the vision given to you by God. Katulad ni Pablo. Hindi niya sinayang ang buhay na binigay sa kanya ng Panginoon. Si Pablo napakataas ng education. Si Pablo magaling, matalino, mahusay. Siya ay persecutor. Pero nang ma-encounter niya si Jesus Christ, hindi lamang siya carrier ng vision, kundi kinain siya ng pangitain. At doon na umiikot ang kanyang buhay. Kaya alam nyo ba kung mapapansin ninyo dito? Sa kakasalita ni Pablo, na-convert si King Agrippa, mga kapatid. Ayun, sabi nga dito sa verse 27, King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do. Sabi sa verse 28, Agrippa replied to Paul, in a short time, you will persuade me to become a Christian. Biro mo na persuade niya si King Agrippa na maging Kristiyano. It's because of the power of the vision. So, ibig sabihin, dapat buhay na natin ang pangitain. That is why vision is life. Buhay na natin to, mga kapatid. Hindi yung eating is life, but vision is life. Ito na yung buhay natin. Kaya kayong nakot ng vision, isipin ninyo, mag-asawa man kayo, mag-umunlad man buhay ninyo, business ninyo lumaki, it's because of the vision. It's because of the vision. Kung nagtrabaho ka man, kumikita ka ng malaki, ano lang yan, kalingkingan lang yan. Pero ang pinakamalaki sa buhay mo dapat, you have the vision. It's not part of your life, but it is already your life. And that is the vision. Walang harvest kung walang pangitain. That is why yung natapos nating harvest, that is the product of the vision. Nagsama-sama ang mga may pangitain ng mga pastors, ang mga churches. It's because of the vision. Kaya sa vision, walang hahadlang. It is unstoppable if you have the vision. Second, vision will change your attitude. From killer, si Pablo pumapatay. Ngayon, siya ay naging life changer. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. Ngayon, life changer na si Paul. Nagtatransform ng maraming buhay si Pablo. Bakit? Na-change ang kanyang attitude. It's because of the vision. Like what I said, the main substance of the vision is the Lord Jesus Christ. At ang mga substance ng vision na yan, repentance, forgiveness of sin, light, from darkness to light. At ang nagbabago ng tao, nag-change ng tao, is the Lord Jesus Christ. Kaya vision is not an organization.
The word vision, ito yung ginagawa natin na Great Commission, mga kapatid. Ang Great Commission natin is just winning soul and making disciple, pero ang lalim niyan, malalim ang nilalaman nun, like what I said kanina, na kapag gampanan mo yan, doon mo may papakita sa mga tao ang kasalanan mapapatawad. If you are the carrier of the vision. Ang sirang pamilya mabubuo if you are the carrier of the vision. So, hindi ka self-centered. Hindi ka nag-exist dito for yourself. Nag-exist ka na dito ka sa mundong ito for others and for God. And that's the vision, mga kapatid. That is why vision will change your attitude. Dito sa ating galawan sa online platform, may nagtestimony na isang kabataan. Sabi niya, dati tanghali akong nagising. Pero nang dahil may morning prayer, nakilala ko si Lord, nagigising na ako ng alas 5 ng madaling araw. Vision will change your attitude. Ibig sabihin na bago ang kanyang tinatawag na daily routine. Tanghali, nagising ang kabataang ito, maaga na siya nagising kasi may prayer. Ang iba naman, sa kanilang cell group, hindi siya people person, pero nakikihalubilo na siya sa mga cell group. Why? Because vision will change your attitude, mga kapatid. Saan ka nakakita na may pagsamba ng alas 6 ng umaga? Ito ay almost 4 to 5 years na tayo, mga kapatid. At dito sa atin makikita natin, kahit online platform tayo, may nagigising ng maaga, alas 4, at naliligo. Ibig sabihin, mapa-online o mapa-face-to-face, we discipline ourselves. Biro mo, haharap ka kay Lord, hindi ka naligo. I know and I know na lahat ng nag-i-exist na may vision, face-to-face man yan, o kaya online, you respect God. Di ba? Hindi yung nandito ang iba, amoy banig, no? Amoy kumot pa, hindi pa nagilamos. Sabi niya, wala namang nakakita makikinig lang ako kay pastor. Mga kapatid, vision will change your attitude. No? Kami mag-asawa, gigising kami 4 o'clock. At alam niya ng ating mga CGS family, lahat tayo nagigising ng umaga, naliligo po tayo, at as our report, nagpapapicture po tayo. Hindi pa kitang tao yan. That is accountability. And after this, may picture pa rin tayo. That's our report. Kung hindi natin ginagawa yon, marami sa atin bogus. Scam. Na kunyari nag-church pero hindi. Ginagawa natin yon as part of discipline ourselves. As part of our accountability to our fellow disciples. Kaya, mapapansin ninyo mga kapatid, sa picture pa lang, lahat bagong paligo. Makikita mo talaga, hindi yung bagong gising. Because vision will change your attitude. Lahat nagigising ng umaga, na kahit malamig yung tubig, talagang iba nagpapakulo pa niyan, mga kapatid. At pagkatapos, bago ang 6 o'clock, kita mo nakabihis ng maayos ang lahat. Why? Kasi ang taong may vision, mapa-face-to-face man yan o mapa-online, mataas ang kanyang respeto sa Diyos. Kahit saan mo siya iba to. Kaya hindi ako naniniwala kasi pag online kasi ganito, maganda talaga face-to-face. Ang taong walang vision, madahilan. Maraming excuse. Nang face-to-face, hindi naman nag-church. Ang maganda online. Nang nag-online, late naman. So that is attitude. Vision has no problem. Ang may problem, yung nanghahawak ng vision, mga kapatid. Vision is perfect. Perfect ang vision. But if you handle it with all your heart, soul, and mind, and you practice it, it will change your attitude. It will change your priorities in life, mga kapatid. Kaya nga may tinatanong minsan sa ilang kabataan, ano balak mo? Kailan ka mag-asawa? Wala pa yan sa isip ko. Kukumpletuhin ko pa ang 12 disciples ko. Pero yung walang vision, nag-aaral pa lang, may jowa na. Walang vision yon. Yung pinapaaral pa lang ng parents, hindi pa kayang bumuhay ng tao, may ginagawa ng hindi maganda. Ang mga walang vision, biktima ng premarital sex. Ang mga taong walang vision, biktima ng mga drugs.
na mga kabataan na walang direction. Kaya vision will direct your life to the proper path. At the same time, it will change your attitude. Nakita niyo mga kapatid? That's the power of the vision. Kaya, nakwento ko sa inyo to last week. Di ba, may cancer patient tayo na kung saan ay siya ay kumbaga nakikipaglaban sa kanyang cancer. Pero mapapansin ninyo, patuloy siya na nagsiserve kay God. Nakita niya yung pangitain sa buhay niya. Ayon. Kaya, napakahalaga nito ng ating napag-usapan, mga kapatid. That is why vision will change your attitude. Even your priorities in life, mahalaga sa iyo yan. No? You seek first His kingdom, His righteousness, because it change your attitude. And anything, your priority na babago because of the vision that you have. Kaya tingnan ninyo, yung mga tao na may vision, yung asal nila nababago. Dati puro reklamo, ngayon puro sila pasasalamat. Dati puro dahilan, puro excuses. Pero ngayon, nasa kanila na yung spirit of obedience, mga kapatid. Kaya napakahalaga na tayo ay may obedient heart. Napakahalaga na tayo ay merong submissive heart. Yan ang attitude na may vision. Handang sumunod, handang magpasakop, handang magpakababa. Because vision will change your attitude. At itong nakikita ko ngayon sa ating panahon. Ang mga tao na nag-level up, ang mga tao na naiba na ang buhay kaysa dati, ito yung mga tao na hindi declining, hindi decreasing ang buhay, kundi increasing, multiplier of disciples. Ito yung mga tao na sunod lang sila ng sunod sa kanilang mga leader. Kaya sila naging anointed. The secret of anointing is that obedient to your leader. Masunurin ka sa leader mo, nagpapasakop ka sa leader mo, at the same time, ginagampanan mong gawin ang pangitain. Na-change yung attitude mo. Dati rebelde ka. Ngayon, maamo ka na. Dati mahilig ka sa argument. Ngayon, nagpapasalamat ka na sa taong nagko-correct sa'yo. That is the power of the vision. That is why vision is life. It will change your attitude. Pero yung walang vision, mga kapatid, palaban yan, reklamo yan, puro argument yan. Pero yung may vision, naging influencer siya sa kanyang attitude. Kaya mahalaga na lahat po tayo, mga kapatid, gawin natin sa buhay natin ang vision, buhay ko na to. Dito na ako, mag-asawa man ako, pati misis ko, mister ko man, isama ko dito, magkapamilya man kami, dadalhin ko sila dito. At yun ang ginawa ni Paul. Si Pablo kahit saan sa iba to, kahit sa bilangguan, nakatali na siya. Pinapangaral niya pa rin ang salita ng Diyos. Dahil alam ni Pablo, this is already my life. Buhay ko na to, kaya dapat kong gawin ang pinapagawa ng Diyos sa akin. Kaya dito mapapansin ninyo, mga kapatid, sa ating galawan dito, palagi nating sinasabi yan, na tayo nagwi-win soul dahil part na ng life natin ang vision, alagaan natin yung taong na-win natin. Dapat tayo mag-consolidate, masolidify siya na maging disciple. At yun ngayon ang ginagalaw natin. That is why we increase more leaders. At pagkatapos, dadalhin natin siya sa training process ng leadership. Kaya ito makikita nyo na ulit-ulit natin ginagawa yan para ang vision ay hindi mamatay for the next generation. At ito yung tamang pagpapatakbo ng vision. Ang tamang pagpapatakbo ng vision, you produce leaders. You produce disciples. Ang tamang pagpapatakbo ng vision, you become multiplier of souls. At ginagawa mo yan, it's not because of pressure. Hindi siya na-pressure ka. It's because your attitude was changed. Nabago yung attitude mo eh. Dati pangarap mo maging sikat. Pangarap mo may nagpipraise palagi sa'yo. Gusto mo, alam nyo ang kahinaan ng mga tao, gusto palagi pinupuri. Ang kahinaan ng marami, palagi silang kinokomment.
mapapansin nyo pag may vision ka, kahit walang mag-comment sa'yo, walang pumuri sa'yo, o walang mag-tap sa balikat mo na sabihan ka na magaling ka. Kasi, your life is the vision. You don't need that. Kung mayroon mang tao magpipraise o magpuri sa'yo, sinasabi mo, that's for the Lord. Kasi ang vision, the center of the vision is Jesus Christ. And like what I said, ang mga sangkap dyan, forgiveness, ang sangkap dyan, light, ang sangkap dyan, mga kapatid, is tinatawag nating a changing life, pagbabago ng buhay, transform life. Yan ang sangkap ng Panginoon. Kaya, napakahalaga yung attitude natin, no? Nang attitude natin, dito tayo dati noon, pasaway tayo, ngayon masunurin ka na. Dati nag-o-oppose tayo sa mga leader natin, ngayon, ikaw na ngayon nagpapasakop. Kaya dito sa ating church, sa ibang mga churches natin, maganda tingnan yung mga kabataan. Makikita mo, may destination buhay nila. You know why? Naging buhay na nila ang pangitain. Part na ng life nila ang pangitain. Ang iba, pag hindi nakainom ng alak, kulang ang buhay. Ang iba, pag hindi nakababad sa gadget, kulang ang buhay nila sa araw na yan. Pero sa atin, kulang ang buhay pag wala kang pangitain. Dahil ang pangitain na ito, itong dahilan kung bakit tayo nag-i-exist. That is why vision will change your attitude. Kaya napakasarap na makita na marami sa atin ngayon na iba ang direction nila. No? May kakayahan na sila sa kanilang pagpasok sa isang pamilya pero hindi nila ginagawa yon. Dahil ang aim nila to have more disciples, to complete my 12 disciples. Ang nais nila mangyari, marami pa mabago ang buhay. Hindi yan ang priority ko sa buhay. That's the attitude of many young people today. Kaya pag wala kang vision, mga kapatid, pag wala kang vision, hilaw ka, kulang ka. At ang mga decision making mo, sablay. Kasi ang vision ang nagbibigay sa atin ng tamang direksyon sa buhay. Kapag may vision ka, taglay mo, ang vision na yan, galing sa langit yan, mga kapatid. Kaya lumalawak ang horizon mo, lumalawak yung nakikita mo sa mundong ito, na hindi ka kain, tulog at mamatay lang. Na hindi ka nag-exist sa mundong ito para lang magkaroon ng magandang hanap buhay, magkaroon ng trabaho, magkaroon ng pamilya. But beyond that, may nakikita ka pang iba. At yun, ang mystery and power of the vision. Kaya naway nakita nyo ngayon ang kahalagaan. Like si Pablo, dito si Pablo, tinayuan niya ito. Ito yung kanyang pinangalandakan. At kahit patayin si Pablo, ipaglalaban niya ang pangitain. Kaya mapapansin natin, until now, umaalingaw-ngaw ang pangalang Pablo at kahit sa Bible, siya ang maraming sinulat sa Biblia. You know why? Because Paul fight for the vision. Then the third, makikita natin ngayon, nakita natin yung number 1, vision will complete your existence. Sayang ang buhay kung wala kang pangitain. Then, second, vision will change your attitude. Ang iyong pag-uugali na babago. Hindi ka na naninira, hindi ka na nagko-complain, bagkus ginagawa mo ang pangitain. Nagwi-win soul ka at nilaliman mo ang relation mo sa taong yan hanggang siya ay magamit din ng Diyos. And that is your attitude. You have the parental attitude. May spiritual parental attitude ka sa ginagawa mo, kapatid. Then the third, vision will bring you to the right journey. Kita ninyo mga kapatid? Ang journey ni Paul dati, pumatay ng mga Kristiyano. Pero ang journey niya ngayon, bumuo ng maraming disciples. Ang journey na ngayon is to defend the vision. Kasi nakita ni Paul na sa wrong journey ako dati. Mali ang nilalakbay ko.
Kaya nung nasa right journey siya, na-encounter niya si Jesus Christ. Kaya vision will bring you to the right journey. Kaya pansinin ninyo mga kapatid, if you are in the right journey, you are in the right company. Tama din ang mga taong nasa paligid mo. Mga tao na kung saan nagbibigay sa iyo ng magandang bukas. No? You are traveling in the right journey of life. Kaya ang iba ngayon, mapapansin ninyo, di ba minsan pag may mga barkada ka, no? Ubusan ng gasolina, magmumotor kayo, magbabike kayo, o kaya magka-carb kayo lahat. Pero ang gagawin nyo, ubusan ng gasolina, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Basta lang magmamasyal, maglakbay. Pero kapag you are in the right journey, ginagamit mo ang sasakyan mo to win souls and make disciples. Mga kapatid, ginagamit mo ang sasakyan mo, anong meron ka, because you understand your life, why you exist. It is for my vision. Gagamitin mo yung bahay mo, hindi lang sa pamilya mo. Ginagamit mo yung bahay mo to invite people na sa paglabas nila sa bahay na yan, na bago buhay nila. Ayon. Na hindi ka lang kumakain sa labas para kumain ng mga bagong pagkain o kaya bagong bukas sa restaurant. Kumakain ka sa labas to invite your friend. Na pagkatapos nyo kumain, makilala niya si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. So you are now in the right journey. Naintindihan mo ngayon, ang paglalakbay mo ngayon, hindi lang pansarili. Naglalakbay ka na may mga nati-change ang buhay. May natatransform ang buhay. Alam nyo, ang masaklap sa atin ngayon, napapansin ko, even in politics, habang palapit na ang election next year, nagsisiraan na sila. Mga educated people yan. Kasi maraming politika din, walang pangitain. Walang destinasyon. At ang napapansin ko ngayon sa politics natin, kapag may mga nakaupo, sisiraan yung mga nakaraan. Napabayaan na yung biktima ng baha. Why? Maninira ang politika na ito para maging mabangusa sa mga tao. At yung mga tao din na walang pangitain, maniniwala din agad. So isang paalala sa atin, magkaroon tayo ng wisdom. Even in our government, in our politics, connected pa rin dyan yung journey natin. Na dapat maging aware po tayo sa nangyayari sa time natin ngayon. Dahil vision will bring you to the right journey of life. Dahil kung mapapansin natin, even kahit hindi politics, ang tao ngayon, rampant na ang ugali. No, malala na. No? Maninira ka ng maninira. At ang masama pa, yung wala kang vision, maniwala ka din ng maniwala. Ang mga walang tamang journey sa buhay, madaling mapaniwala sa mali, pero mahirap maniwala sa tama. Kaya dapat, maging defensive po tayo sa vision. Kaya nga si Pablo, naging defensive siya dito kay King Agrippa. No, sabi niya, I keep declaring both to those of Damascus first, also at Jerusalem, throughout all the region of Judea, and even to the Gentiles. Kita mo yung mga lugar na inaabot ni Pablo, Damascus, Jerusalem, Judea. Nagta-travel si Paul for the vision. Kaya ang CGS Philippines, pag nag-travel man yan, it's a travel with a purpose. Travel with a vision. That they should repent and turn to God. Sabi ni Pablo. Nagta-travel si Pablo para marami ang magsisi sa kanilang kasalanan. Kaya siya ay isang traveler. Missionary traveler siya. Ang objective niya, mailapit ang mga tao sa Diyos. Ganon si Pablo, mga kapatid. Kaya vision will bring you to the right journey of life. Kaya ang tanong ko sa inyo, what really is your journey in life? Sino ang kasama mo sa journey ng buhay mo ngayon? Diba? Sa inyong paglalakbay, sino ang mga partner mo na naglalakbay kayo? Diba? Ang masaklap sa ngayon, kapag you have wrong people, wrong company, ang journey nyo pala patungong impyerno. Di po ba? Alam nyo,
May narinig nga ako minsan sa Senado, hilahin ko ikaw, ma'am, sa impyerno. Kaya kapag wala ka sa tamang journey, hihilahin ka pa impyerno, mga kapatid. Nakita ninyo, mga kapatid, dalawa lang ang patutunguhan ng tao. It's either the hell or the heaven. Kaya marami sa ating ngayon, hindi tiyak ang ating travel. Hindi tiyak ang ating patutunguhan. Pansinin niyo, literally, pag nagbiyahe ka, halimbawa, pupunta ako ng Cebu, o pupunta, halimbawa, ako ng isang province, alam ko na kung saan ako pupunta roon. So, hindi ka nagda-travel na parang nangangapa ka. Kaya ngayon, tandaan natin, ang right journey natin, patungo ito langit. Patungo tayong langit. That is why you live a righteous living. You live with an obedient heart. You live with a sanctified heart. That is your journey in life. Ginagawa mo yon kasi ginagamit ka ng Lord. No? So pag ginagamit ka ng Panginoon, make sure you are in the right journey, not in the wrong journey of life. Mahalaga yon, mga kapatid. Kaya sabi nga dito sa number 3, why I said vision is life, because vision will bring you to the right journey. You have a right company, right people, right disposition in life. Kahit sa mga disposition mo sa buhay, tama. Okay? Everything you do every day is right. Paggising mo sa umaga, una mo na si Lord. That is the right start of your journey every day in life. Yun ang tamang pagsisimula ng buhay mo. Kaya, as we end the year 2024, bakit ko sinabi to? 1 month na lang. Tapos na ang taong 2024. Are you traveling in the right journey? Look up your January before until now. May na-accomplish ka ba? Naging fruitful ka ba? Naging multiplier ka ba? Nag-increase ba yung tao mo? May nangyari ba sa buhay mo? Or just like, or you live like just a roller coaster life? Pabalik-balik ka lang. Pero wala kang mailagay sa harapan ng Panginoon. Lord, sa aking paglalakbay sa year 2024, ito, Panginoon, ang ipipresent ko sa iyo. Souls. Hindi lang 1 soul. Hindi lang 2. Hindi lang 3. But more souls. Because you travel in the right journey. O kaya, itong year na to, nagpakasaya ka. Or itong taon na to, ay talagang naligaw ka. Nalihis ka, kapatid. At walang bunga na nangyari sa buhay mo. I pray, kung wala pa kayong pangitain at iba pa prinsipyo nyo sa buhay, it's about time to change your principle in life. From now on, nakilala ko si Jesus, produkto ako ng mga tao na nag-abot sa akin. I want to travel with the right journey. Magbabiyahe ako na tama ang aking pupuntahan. No, hindi ako magsushortcut. Ang aking paglalakbay, dapat kasama ko si Lord. Hindi yung ako lang mag-isa. Yun ang isipin natin, mga kapatid. Masarap na may dahilan ka kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito. May dahilan may dahilan ang journey mo sa buhay na alam mo, you are with God. Kasama mo ang Diyos sa iyong journey. No? Kaya importante, ang keyword dito is vision, mga kapatid. Ang keyword dito is vision. Kaya maaring may dalawang klase kayong mga taong kasama. Yung taong tama o taong may tama. Kaya make sure na yung taong tama ang iyong kasama. Kasi tatamaan ka talaga ng Diyos kapag mali ang iyong mga barkada, na ang mga barkada mo may tama lahat. Isa drug addict, isa rebelde. No? Pero kaibigan mo sila. Dapat dalhin mo sila sa tamang landas, mga kapatid. Kaya isang challenge to sa mga churches natin. Ang mga church ba natin na sa tamang journey? If your church is in the right journey, you are a pastor or a leader, then the manifestation is multiplication of souls. The manifestation is more souls is coming sa inyong churches. Marami ngayon na pupunta sa church just for comfort. Pupunta sa church just to listen.
pumupunta sa church dahil natisod sa isang church. Walang tamang journey sa buhay yan. Ang tamang journey sa buhay, you come to church because you bring more souls for the Lord. Kahit dito sa online platform, nandito ka pero may mga naimbitahan ka. Kasi you are invaded, you are caught, and you embrace the vision. Lahat ng ginagawa mo, mapa-online ka man o mapa-face-to-face, saan ka man iba to. The vision is alive in your life, mga kapatid. Kaya vision will bring you to the right journey. And we really praise God sa natapos nating harvest. I know, hindi yon ang katapusan, kundi pasimula na pangalagaan ang mga taong nadala natin dahil sa vision. Ikaw ay isang spiritual parents na alagaan mo yung mga taong yan na maging katulad mo din, mga kapatid. Kaya vision will bring you to the right journey. Kaya sa ating pagtatapos, tandaan po natin, without vision, there is no life. Pag walang pangitain, walang buhay. No? Kaya hindi totoo yon na mga lalaki nagsasabi, you are my life. I cannot live without you. Marami na nagsasabi noon, mga kapatid. Pero sila ay hindi nagsasabi ng totoo. But the life come from the Lord Jesus Christ because Jesus is life and Jesus gives life to us. At ang binigay niya sa atin is the vision. When you embrace a heavenly vision, you live with eternal purpose and an ending goals. Praise God. Ang purpose mo walang katapusan. Eternal yan. To love God and to love people is not about yourself. And an ending goals. Patuloy ka nag-goal na more souls for the Lord. This empowers you to build a valuable legacy for the next generation. Ito dapat pangarapin nating lahat. May maiwan kang legacy na valuable sa next generation na masasabi, dahil kay Allen, dahil kay Ana, na bago buhay ko. Yun ang tinatawag na legacy for the next generation. Mga kapatid, ibig sabihin, ang legacy mo, valuable. May tao na change ang life dahil sa iyo. Okay? Ibig sabihin, hindi ka makalimutan ng mga taong nabago ang buhay. Kaya kayong mga leaders, hindi kayo makalimutan ng mga cell group members nyo. Mga disciple, hindi nyo makalimutan yung nagdi-discipler sa inyo. That is a valuable legacy. It's because of the vision that you have. Ayan. Salamat na lang kay John Lloyd dahil sa kanya nabago ako. Di po ba? Marami sa atin magpapasalamat. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayon, as we end, pag na-mention ba ang pangalan mo, nabibless ang mga tao? Nagpapasalamat ang mga magulang mo? Ang mga magulang mo natutuwa kapag narinig ang pangalan mo, kamag-anak mo? Proud ba sila sa iyo, kapatid? That is the valuable legacy na iiwan mo sa mundong ito. Ganon katindi ang pangitain, mga kapatid. Na pag nawala ka man sa mundong ito, marami ang napagpala. Marami ang nabago ang buhay. Because of the legacy na hindi material things, hindi mga bagay na nawawala, kumukupas, kundi unforgettable legacy na change ang life ng marami. It's because of the vision na dala-dala mo sa buhay mo. Ang mabago ang buhay ng marami, mailapit lahat kay Jesus Christ. Kaya naway sa umagang ito, tandaan natin, yakapin natin, ipamuhay natin ang pangitain na to. Mag-asawa ka man, pumunta ka man sa ibang bansa, kahit saan ka. Mga taga-ibang bansa nga eh. Nangangaral sila sa taga-Pilipinas, kahit sila yung mga Filipino workers. Kasi, hindi sila mapigilan sa pangitain.
Pamilya nila na bago because of the vision. Kahit nagwo-work sila bilang Filipino workers to sustain their family and their finances, ngayon sinusustain nila pamilya nila through spiritual matters or spiritual things. Ibig sabihin, ang pamilya nila, pinipid nila ng spiritual na bagay. Doon tayo nakabuild ng mga churches, mga kapatid. Kung ang CGS Philippines walang vision, walang churches na na-build, walang nako-coach na mga pastor. But it's because of the vision. Lumawak yung horizon natin. Maraming mga taong binago ang Diyos. Vision is life. Kaya sa oras na ito, bago tayo mag-closing prayer, tinatawagan natin ang ating CGS Philippines worship team. Let's lift up our voices. Praise and hallelujah to our living God. Your presence fill this place. Oh, raise a hallelujah in the presence of my enemy. Oh, raise a hallelujah louder than the unbelief. Oh, raise a hallelujah. My weapon is a melody. Oh, raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Thank you, Lord. I'll raise a hallelujah with everything inside of me. I'll raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I'll raise a hallelujah in the middle of the mystery. I'll raise a hallelujah. Feel you lost. Feel you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder.
Praise God sa ating natapos na harvest. Thank you so much sa ating media team. Malakas na palakpak sa buong media team natin, sa lahat nating sa ating music team, sa lahat na nag-participate, sa ating mga marshals, sa ating mga ushers na nag-volunteer. At nakita natin ang galaw ng Panginoon sa ating harvest na ito. So sa lahat ng mga pastors ng Las Piñas at outside ng Las Piñas, nakita natin hindi pwedeng hindi tayo kasama kapag ang harvest ay nandyan, dahil ang harvest ay galing yan sa Diyos, mga kapatid. Kaya everything ng success na ating naranasan sa harvest, it's all for the glory of God. And thank you so much sa lahat ng sumuporta financially, prayer, spiritually, at sa lahat na nag-effort for the success of our harvest. Let us close in prayer. Salamat po, Panginoon. Isa kami sa nahagip mo ng pangitain. Salamat po, O Diyos. Simula ngayon, this is already our life. Single man, o kaya may pamilya, may negosyo, may trabaho. Ang vision ay hindi namin inineglect. Hindi namin isantabido. Because we believe this is already our life, O God. Because if we have the vision, maraming mga tao na babago ang buhay. At saan man kami naroroon, Panginoon, ito ang dumidikta sa amin to fulfill the vision. And that is the Great Commission. Bless all of us today, O God, na maging vision-driven ang lahat sa amin. Pagpalain mong bawat isa sa amin na nandito ngayon, nakasama sa online platform. In the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our lot project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account. See you on our next online worship. Thank you and God bless.
Diyos ko.